Magandang umaga po sa ating lahat. Napakabuti ng Panginoon. Sa paninimula, nais kong magkwento noong pangalawang digmaang pangmundo, Second World War. Ang natalaga bilang commander ng Japanese Imperial Army, si General Yamashita. Sa mga may edad kagaya ni Brother Ray, familiar to. Pero sa mga bata kagaya ni Ina, medyo, sino yun? Who you? Si General Yamashita, siya yung Supreme Commander ng Japanese sa Southeast Asia. At dun sa kanya pakikipagdigma, 90 days, tinalo niya yung Commonwealth ng Kaya doon sa Southeast Asia, marami siyang nakulimbat na yaman. Itong yamang ito, dinala niya sa Pilipinas at gagamitin nila sa pang-finance ng gera. Subalit ng mga malapit na magtapos yung gera, medyo tumagilid ang Japan, kaya napilitan siyang itago yung mga kayamanan ito. Alam niyo magkano ang value ng kayamanan tinago niya? Sabi ng iba, sa estimate nila, sa panahon natin ngayon, aabot to ng $200 billion. So, doon lang mahalaga yung natagong kayamanan. Sa pagtago nito, maraming namatay, mga naghukay, paundo na hindi naman kailangan malaman. Lahat sila ay sinama dun sa paghuhukay o pagtago ng kayamanan. Kaya nga nung panahon nung dating presidente, yung tatay ni BBM, si Ferdinand Marcos, may isang treasure hunter, si Rojas, nakadiscover siya ng isang bahagi lang yun, yung Golden Buddha. Controversial. Pero ang sinasabi ko ganito, may tinagong kayamanan si General Yamashita. At nakakatuwang isipin na kapag ito ay nadiskubre mo, mababago ang buhay mo. Diba? Yaman, biro mo kung 200 billion yun. Sa pera natin ngayon, 1.2 trillion. Ang utang ng Pilipinas kung 13 trillion. Aba, hindi ang laking kaginhawaan yun. Isipin niyo kung gaano kaganda ang mangyayari kapag nadiskubre mo yung kayamanan yun. Sa Bible, nagkwento ang Panginoon ng isang talinghaga na sa talinghagang ito, sinasabi ng Panginoong Jesus na ang paghahari ng Diyos ay kagaya ng natatagong kayamanan. Na ang kayamanan to ay walang katulad. Na kung sino mang tao ang makasumpong ng kayamanan ito, handa siyang ipagpalit lahat ng meron siya upang makuha itong kayamanan. Welcome to virtue. Ang Panginoon sa kanyang pangungusap ay lagi nangungusap ng talinghaga. Doon sa same chapter 13 ng Matthew, sinabi ng Panginoon, ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng talinghaga at wala siyang tinuro sa kanila na hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Ito naman yung sinabi ng mga propeta na ang Panginoon magtuturo sa ang tagapagligtas, ang kanyang pangungusap ay laging talinghaga. Kaya yung bubuksan nating talata ngayon sa Biblia ay talinghaga. Parte ng pagtuturo ng Panginoon, ang pagbukas niya ng katotohanan patungkol sa paghahari ng Diyos. At ito nga sa talinghagang ito, sinasabi na ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit ay parang isang natatagong kayamanan. Nais kong pagbulay-bulayan o isip-isipin nyo yan pala ang kaharian ng Diyos. Ngayon, tinanong ng alagad ng
Panginoong si Jesus, kung bakit talinghaga ang sinasabi niya. Kaya nga ang prayer natin ngayon, nawa ang ating isip, ang ating puso, ang ating damdamin, ang ating dugo na dumadaloy sa ating katawang lupa, ang bawat himay-may ng ating katawan, mabuksan sa ganitong katotohanan. Upang makamit natin yung sinasabi na, yan ay natatagong kayamanan at madiskubre natin. At sa pagkakadiskubre natin, mabago ang buhay natin. Tinanong ang Panginoon, bakit talinghaga? Doon sa Matthew 13, sinagot din ng Panginoon. Sabing gano'n sa verse 10, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa kanila? Sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at lalong magkakaroon, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakita. Nakikinig, ngunit hindi naman nakaririnig. Ni nakakaunawa man. Natupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsabi, makinig kayo nang makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. Tumingin man kayo nang tumingin, hindi kayo makakita kailanman. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tenga, ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbaloob sila sa akin. At pinagaling ko sila. May talinghaga sapagkat ito'y para sa mga tunay na mananampalataya na makikinig. Marami kasi maaring napakinggan pero walang pakinabang sa kanila yung napakinggan. Pero yung totoong mananampalataya sa Panginoon, talinghaga sapagkat ang Panginoon ang magdadala sa kanila ng karunungan, pagkaunawa, upang ang katotohanan na sinasabi ng Panginoon patungkol sa talinghaga maging parte ng kanilang pagkatao, ng kanilang buhay. Okay? Payagan niyo po ako, basahin natin ngayon yung talinghaga na naka-assign sa atin ngayong umaga sa Matthew chapter 13 verses 44 to 46 ang natatagong kayamanan. Verse 44, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at binenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yon. Verse 45, ang perlas na mahalaga, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na to. Nanalangin tayo, dakilang Diyos, dalangin po namin sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu, bigyang kalinawan sa aming mga isip, sa aming paggunita, sa aming karunungan, sa aming buong kaalaman ang iyong salita upang gaya po ng nabasa namin sa talinghaga, mahukay namin ang tatagong kayamanan, maangkin namin ang perlas na mahalaga para sa tuloy ang ikapagpapala ng bawat buhay po namin. Salamat po. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Yung sa Matthew 13, kung papansinin nyo, ito yung chapter na puro talinghaga ang tinuro ng Panginoon. Actually, 7 talinghaga ang mababasa natin dito sa Matthew 13. Yung unang 2 talata tungkol dun sa sower at pagkatapos ay patungkol dun sa diniscuss ni Brother Manny, 3 wheat at saka tares. Diba? Itong talatang ito, 2 siya, pero may isang binabato kaalaman o topic o message para sa atin. Dito sinasabi na alintulad ng kaharian ng Diyos ay may mga mananampalataya. Sapagkat ang Diyos ang naghahari sa buong sanlibutan at makikita dito, may mga naniniwala, may mga hindi. May mga nakakapakinig ng salita pero hindi naman nila talagang dama yung salita. Kagaya dun sa soil, di ba? Parang tigang na may batuhan, may trigo, nawawala. Pero may nagre-remain. Malalaman na lang natin to sa dakong huli. Ganon din yung wheat and tares, di ba? Nagtanim ng tamang binhi, pero nung gabi, dumating ang kalaban at nagtanim ng masamang binhi. Tumubo pareho, sabi ng Lord, huwag nyo nang bunutin. Baka masira pa yung tamang binhi. Pero darating ang pagwawakas ng mundo at sabay bubunutin at doon magkakaroon ng paghuhusga. Couplets yung mga talinghaga. Pagkatapos sinundan to ng talinghaga na nagpapakita ng ang kaharian ng Diyos ay makapangyarihan. Nagsimula sa isang maliit na buto ng mustasa at ito'y lumago. Ganun din, kinoplets to ng isang talinghaga tungkol dun sa libadura na lagyan mo na yung dough ng leaven at pagkatapos yung leaven ay apektuhan niya yung buong dough. Ganun ang kaharian ng Diyos. Ganun makapangyarihan ang kaharian ng Diyos. Nagsimula ng maliit pero yan ay lumalaganap. Walang makapipigil, lumalaganap yan. Couplets din silang dalawa, papatungkol dun sa kaharian ng Diyos. Etong pangatlong couplets, kaya nga dalawang magkaibang talinghaga yung binasa natin, maikli pero talinghaga siya, dalawa, kasi may isang mensahe siya na sinasabi dito na ang kaharian ng Diyos ay isang natatagong kayamanan. Ang pinapatungkol dito na kung yung dalawang nauna, yung 4 na unang talinghaga na couplets, bali 2 couplets, itong pangatlong couplets, sinasabi sa atin dito na ang kaharian ng Diyos kung yung 4 na nauna ay puro general lang binabanggit yung mga tao, grupo-grupo, may mga category. Pero dito sa talinghagang to, nililinaw na ang talinghaga ng Diyos ang kaharian ng Diyos ay personal. Hindi porket ikaw ay, kunyari, ay kaibigan ng pastor, bahagi ka na kaharian ng Diyos tunay. Hindi porket ikaw ay nasa pamilyang Kristiyano, ay bahagi ka na. Kasi dito, isang tao, sabihin personal, ikaw, ako, para matagpuan natin ang natatagong kayamanang ito, na dapat talagang magbibigay sa atin ng sigasig sa ating puso. Yung sabi ko nga kanina, yung Yamasita treasure, kung sakaling matagpuan yun, wow, ang daming kayamanan. Pero may mayaman kaysa dun sa Yamasita treasure na ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin, ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng langit. Nawa ang Diyos kumilos sa atin, buksan yung isip natin para makita natin yung katotohanan. Bakit? Napakahalaga ng paghahari ng Diyos sa bawat isa. Bakit magdadala sa atin ng lubusang pagpapala ang paghahari ng Diyos sa atin? Ang mga biyaya na nag-uumapaw sa pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos. Isang Sunday, pupunta ka dito. Punta ba ako sa church, maglaban na lang? Siguro, maglaban na lang.
Hindi choice sa iyo, kundi pupursigihin mo maging kabahagi. Pupursigihin mo mas matuto. Pupursigihin mong ipagpalit ang lahat-lahat na nasa iyo para bilhin yung natatagong kayamanan. Na mga bagay sa mundo, titignan mo as sabi nga ni Paul ay hindi kalugian. I'm willing to lose everything for the sake of gaining Christ. Kita niya yung mataas na uri ng buhay, mataas na pag-asa na meron ng tao sa pakikibahagi niya kay Kristo. Kaya yung sinabi ng Panginoon, ang paghahari ng Diyos ay kagaya ng natatagong kayamanan. Doon sa unang talata, sabi niya may isang tao na discover niya yung nakabaon sa lupa yung kayamanan. Nahukay ito ng isang tao. At dahil nakita niya, kayamanan. Hindi sinabi kung anong kayamanan to, pero tuwang-tuwa siya, sabi, umalis siya at binenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin yung lupang yon, yung bukid na yon, mapasa kanya. Ngayon, maiisip nyo, salbahe naman itong mamang to. Bakit? Hindi nyo man lang sinabi dun sa may-ari. Hindi po, kasi nung panahon na yon, may batas sila na kung sino man ang makakita ng kayamanan, sa kanya yon. So, walang mali. At hindi din siya nagkamali nung pumupit siya ng kayamanan, yun yung binenta niya para bilhin yung lupa. Ang binenta niya yung property niya. Diba? At maliwanag naman sa istorya na hindi alam to nung may-ari ng bukid kasi hindi sa kanya yung kayamanan. Bakit po nagkaganito? Kasi nung panahon nila, lalo na dun sa Philistine, alam naman natin na puros naggera ng gera dyan. Away ng away, wala namang bangko. Tatago mo yung pera mo. I-withdraw mo sa ATM na lang. Wala. Kung may kayamanan ka, ang gawin nila, tinatago talaga sa lupa yan. Kaya may mga ibang mga tao na minalas-malas nung nagkagera, na hindi sila na buhay, pero yung kayamanan nakabaon sa lupa. So yun. It's, sa batas nila, okay lang na. Kung ikaw nakadiscover niya, okay lang. Sa'yo yan. At makita mo dito yung pagiging makatwiran ng tao. Hindi niya binungkal, kinuha yung kayamanan, umalis, nagtago kung saan. Binili niya yun. Pinagpalit niya kung ano yung meron siya para dito. Talagang legal na mapapunta sa kanya yung kayamanan. So, nangyayari yun. Kaya ang pangalawang ehemplo dito ng Panginoon sa atin, perlas na mahalaga, negosyante, na alam mo yung value ng perlas. Pag nakakita ka ng perlas, wow, alam mo, grabe, ito yung perlas na talagang sobrang valuable. Kaya, ganyan yung negosyante, sanay siya minsan pumunta ka sa Quiapo, makita mo, ginto, 100 lang maniniwala ka man totoong ginto yun? Siyempre sabi mo, hindi ginto yan, kasi 100 Punta kami noon sa doon sa mission trip kami noon, punta kami sa Laos. Yung jade, mura lang Bilihan yung mga kasama kong pastor. Pati ako, bili din. Mura lang. Mura lang. Jade, parang bili namin less than 100 pesos yung isang bato. Jade. Ngayon, galing yan yung nagbebenta. Talagang, alam mo, minero na galing pa dun sa bundok. Totoo naman daw yung jade. Kasi yung ibang mga pastor na kasama ko, pagdating dito, yung jade na binili nila, binili sa kanila ng mga office mates nila, wow, jade, bili namin yung ganyan. Yung iba, binenta ng 500. Mas mahal pa. Hindi kasi alam kung gaano talaga yung jade, di ba? So, ibig sabihin, itong perlas na mahalaga, nakita niya, wow, ito yung perlas na mga perlas. At binili niya yung perlas na yon para mapasa kanya, pinagpalit niya yung lahat ng kanyang ari-arian para makamtan na ito. So, ang mga talinghagang ito ay napaka-importante at nagtuturo siya sa atin ng katotohanan. May nakita akong 5 katotohanan na pwede nating pagbulay-bulayan
para sa pag-uwi natin, alam natin na ang kaharian ng langit, ang paghahari ng Diyos sa atin, ay ito'y isang yaman na nasumpungan natin. At hindi natin ipagpapalit saan pa man. Bagkus ang baliktad ang mangyayari. Kung ano yung meron tayo, willing tayong ipagbili ang meron tayo para makamit natin ang natatagong kayamanan na yan. Una sa mga katotohanan ito, ang natatagong kayamanan ay walang katumbas ang halaga. Magandang makita natin itong kaharian ng langit bilang isang kayamanan, walang katumbas ang halaga niyan. Saan ka pa? Saan ka makakarinig na may buhay na walang hanggan? Pangako na ikaw, pag nanampalataya kay Kristo, hindi ka mapapahamak. Pagkus ikaw ay may buhay na walang hanggan. Saan ka pa? Sabi nga ni Pedro doon sa Panginoong Jesus, nung ang lahat ay iniwan ng Panginoon dahil hindi nila naunawaan yung sabi ng Panginoon na kailangan eat my flesh and drink my blood. Sabi ng mga tao, ha? Kanibal? Gagawin mo kaming kanibal? Si Pedro hindi pa naniniwala. Hindi rin maintindihan yung sinabi ng Panginoon na yun. Pero sabi niya, kanino kami pupunta? You have the words of life. Walang katumbas ang kayamanan ng paghahari ng Diyos sapagkat ito lang ang nagbibigay ng eternal life. Sa iba, hindi sigurado eh. Pero dito sigurado. Sa sino mang sumampalataya, sabi dun sa John 3, naligtas siya sa kapamakan, karoon siya ng buhay na walang hanggan. Ang daming benepisyo ng paghahari ng Diyos. Sa akin, the greatest prayer na sinagot ng Lord sa akin, yung patawarin niya yung aking mga kasalanan. Forgiveness from sins. Kung kagaya po kayo na makasalanan din, alam niyo yung value. Alam mo tumatayo ka, makasalanan ka nga. Pero binayaran ng Diyos ang iyong kasalanan. At ikaw ay pinatawad sa lahat ng iyong kasalanan. Sa biyaya ng Diyos, nakatayo ako sa harapan niyo. Dama ko ang mga pagiging makasalanan. Pero alam ko na kasalanan man, ako'y pinatawad ng Diyos sa lahat ng aking mga nagawang pagkakamali. Sabi dun sa John 1:12, sino mang sumampalataya kay Jesus, pinagkalooban sila ng karapatan maging anak ng Diyos. Pero mo, anong katumbas noon sa buhay? King anak ka ng Diyos. Hindi appointed son of God. Gaya ng sabi kasi ni isang pastor, ako ang appointed son of God. May isang abogado nakaharap siya. Nasaan ang appointment paper mo? Kasi appointed eh. Nanapan na appointed, walang mapakita. Illegal yan. Wala kang mapakita. Pero, ang legal na dokumento natin, yung pangako ng Diyos. Sino man, John 1:12, sumampalataya sa Kanya, siya ay pinagkalooban. Pangyarihan, maging anak ng Diyos. Kaya, Brother Ray, yan tayo ngayon. Isa man lang yung ulam natin sa tanghalian kahapon. Paksiw pa. Inulit-ulit pa. Pinangat pa. Pinangat 5. Paulit-ulit. Pero yan yung katotohanan eh. Tayo anak ng Diyos. Special tayo sa harapan ng Diyos. Hindi dahil mababait tayo, kundi nasumpungan natin yung katotohanan patungkol sa kaharian ng Diyos. Kapag hingi tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan.
Ang matindi pa, alam niyo mga kapatid, pag nasumpungan natin yung yaman ng kaharian ng Diyos, may pangako ang Diyos sa atin. Kumbaga si Moises, sinabi ng Lord, yan yung lupang pangako para sa iyo. Sa atin, meron din. Yung promised land natin, yung promises ng Diyos sa Biblia. Gaya ng, I will never leave you nor forsake you. Na anumang nangyari sa ating buhay, ang Diyos ay soberano. Alam niya eksakto kung nasaan tayo. Minsan tayo, hindi na natin malaman kung ano yung sarili natin eh. Pero kwidaw ka, ang Diyos alam. Yung mga ganitong biyaya ba na masusumpungan mo, pag ikaw kabahagi ng paghahari ng Diyos, may katumbas ba yan? Wala. May papangako ba sa iyo ng marangyang sanlibutan ng mga bagay na yan? Hindi. Katunayan, marami sa mga taong naging successful sa mundong ito, they are failures in real life. Na sa karamihan ng kanilang kwarta, sa popularidad ng kanilang pagkatao, sa kapangyarihan na kanilang tinaglay, wala din, bandang huli. Kasi sinasabi ng Biblia sa atin na ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, ay pero parang isang natatagong yaman. Yaman na walang katumbas. Hindi mo ipagpapalit kanino man, yaman na yan. Amen po ba doon? Pagpapalit mo ba? Pag tinanong ako, ikaw, Brother Ray, pagpapalit mo ba ang yaman, ang paghahari ng Diyos? Ang sagot ko, Brother Ray, word mo. Never. Never. Walang katumbas. Walang katumbas. Na pera, hindi mo na realize ang pagpapahalaga ng salita ng Diyos, ng kaharian ng Diyos. Pangalawang katotohanan na pwede nating matutunan, ang natatagong kayamanan ay sanhi ng lubos na kagalakan. Mapapansin nyo dito yung galak nung nakadiscover, yung sa bukid, sabi niya, tuwang-tuwa siya na umalis. Hindi lang siya tuwa, kundi tuwang-tuwa. Yung apo ko, si Luis, pag tuwang-tuwa yan, nagtititili yan. Lola, mama! Lola, mama! Tuwang-tuwa. Alam mo, tuwang-tuwa. Paus-paus na eh. Si Lola Mamaw niya, si Guada, yun ang tawag niya, Mamaw. Terms of endearment. Tuwang-tuwa yan. Ayan. Di ba? At ang kaharian ng Diyos ay nagbibigay yan ng pagalakan sa atin. Naalala ko dun sa Jeremiah, nung si Estra, natapos yung paggawa ng bakod, natapos yung templo, at ngayon si Estra kasama ng mga eskriba ay binasa yung salita ng Diyos sa mga tao. Tapos ng mahabang panahon, yung mga tao ay nakarinig uli ng salita ng Diyos. Nag-iyakan sila. Nagsisi sa kasalanan. Nagkaroon ng revival sa buong lugar na yon. Muli nilang nakilala ang Panginoon. Sabi ni Ezra sa kanila, hindi ngayon ang panahon para umiyak. Ngayon ang panahon para mag-celebrate. Eat the pot, drink the sweet, send portions to them who are weak, for the joy of the Lord is our strength. Ayan po yung binibigay sa atin ng paghahari ng Diyos. The joy of the Lord. Hindi distress, hindi hopelessness, kundi hope, even against all hope, na gagawin natin ang tama because the joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord. Sa Bible, yung Philippians,
Di ba? Pinag-aralan natin yung Brother Ray. Philippians, letter ni Paul sa mga taga-Pilipos, mga mananampalataya. Sa letter na yun, punong-puno ng kagalakan si Paul. Mababasa mo yan doon sa kanyang salita. Joy! Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Paulit-ulit. Puro joy, joy, joy. Akala mo si Paul nasa bakasyon. Yung pala nasa kulungan. And yet, Paul can say joy, joy, joy. Because that's being part of the kingdom of God. The joy of the Lord is our strength. Gagawa tayo ng mga desisyon sa buhay na ayon sa kalooban ng Diyos, even against all odds, because the joy of the Lord is our strength. Joy of the Lord is our strength. Dun sa Bible may tagutom sa bayan ng Israel. Binitbit si Naomi ng kanyang asawa. Kalimutan ko pangalan, Himelech, pati yung kanyang mga anak. Nag-travel sila. Pumunta sila sa Moab. Doon sa Moab, nandoon na sila dahil may pagkain doon. Tagutom sa Israel, sa Judah. Yung asawa ni Naomi, namatay. Tapos yung mga anak nila, Naomi, yung lalaki, namatay din. Ang natira kay Naomi, yung dalawang daughter-in-law niya, si Orpah at saka si Ruth. Silang dalawa. Sabi ni Naomi, hindi na yan ang pangalan ko. Parang Mara na lang tawag niyo sa akin. Buhay ko puno-puno ng lungkot. Minsan, mga kapatid, susubukin tayo ng Diyos. Hindi naman lahat ng pagkakataon na Kristiyano tayo, happy-happy tayo. Masaya tayo. Yung mga pagkakataon na talagang dudurugin ang puso mo sa lungkot. Hindi mo maintindihan ang nangyayari sa buhay mo. Alam mo, nasasaktan ka. Pero nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon. Yan si Naomi. Sabi niya sa mga daughter-in-law niya, babalik uli ako sa bayan ko. Sabi ni Ruth sa kanya, sama ko. Si Orpah hindi na sumama, pero si Ruth sumama. Bumalik nga sila. At habang nandoon sila, doon kumukuha ng binhi si Ruth doon sa kinsman redeemer ng kanyang asawa na si Boaz. Napansin ni Boaz yung pagiging tama ng puso ni Ruth. Kasi wala nang ipoprovide sa kanya si Naomi. And yet, pinili niya na sumunod kasi yun yung pangako ng Diyos sa bayan ng Israel. Alam niyo, ang nangyari, dahil cut the long story short, si Boaz at si Ruth naging mag-asawa. Yung dating malungkot, dating hindi maunawa ang sitwasyon, ngayon na bago. At sila sa kanilang relasyon, nagkaanak sila. Alam niyo ba kung sino yung anak nila? Kung merong nakakaalam, bibigyan ko ng masaganang palakpak. Yes. Tama, ang galing ni Brother Ray. Si Obed ang anak nila. Kilala niyo ba kung sino si Obed? Sino si Obed? Oo nga, si anak ni ano? Si Obed, ang lolo ni David. Ganun kagrabe ang Panginoon. Sa mga malulupit na sitwasyon ng buhay natin, because the joy of the Lord is our strength, yung isip natin, ginaguide pa rin niya tayo dun sa tamang direksyon. At pag natumbok natin, makita natin later on, that's the reason why. Kasi mahal ng Diyos ang lahat ng tao.
At buti nangyari yan kasi naging descendant ng Panginoong Jesus ang mga hindi Hudyo. Na magandang patotoo yan, yung sinabi ni John sa John 3:16, "For God so loved the world." Hindi lang mga Hudyo, pati mga Hintil, mahal ng Diyos. Naging bahagi sa kasaysayan. Mas naunawaan natin yung pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa buong sanlibutan. Bahagi tayo niya. So may mga ganitong mga pangyayari, no? And sabi nga, yung kaharian ng Diyos, bibigyan niya tayo ng joy. Joy na magtiwala. Lalo na sa mga lowest low ng buhay natin. Ando doon. Pag tumatayo tayo, ando doon. Makikita natin. Hindi ngayon. Pero may pangako ang Lord sa atin. Huwag natin kalimutan. Hindi man natin maunawaan. Kasi ganun magtrabaho ang Panginoon sa lahat ng generation. God is sovereign. But ang promise ng Lord sa atin, God will make all things beautiful in its time. Saan ka pa? Ito yung kayamanan ng kaharian ng Diyos. Pagpapalit mo pa to. Kaya yung tuwang-tuwa, binenta lahat. Kunin ko na yan. Hindi siya lugi. Gana siya ng sobra-sobra. Yan yung isang katotohanan na meron ng kaharian ng Diyos. Sino mang kabahagi niyan, may kagalakan ng kanyang puso. Pangharapin ang buhay. Matatag, matibay, at lubusang pinagpala. Pangatlo, ay ang kayamanan ng natagong kayamanan ay posibleng makamtan sa iba't ibang paraan. Makita natin dito sa istorya, kaya nagsunod to siguro ni Pastor, makita natin. Yung isa, naguhukay sa bukid. Hindi natin alam ang trabaho niya. Baka magtatanim, farmer. Tapos, by accident na kita niya yung kayamanan. Yung isa naman, talagang alam niya yung trabaho niya. Negosyante siya ng perlas. Naghahanap talaga siya ng perlas. At nasumpungan niya yung magandang perlas. So, sinasabi dito na maaring maging kabahagi ka ng salita o kaharian ng Diyos at masumpungan mo ang kaharian ng Diyos sa iba't ibang mga kaparaanan. Si Pedro, mangingisda, sabi ng Panginoon sa kanya, gamitin ko yung bangka mo para ako ay mangaral. At nangaral ang Panginoon dun sa bangka ni Pedro. Pagkatapos noon, sabi ng Panginoon kay Pedro, mula ngayon, nung nagmilagro siya, I will make you fishers of men. Diba? Nabago. Kapasok si Pedro sa kaharian ng Diyos. Malayong malayo kay Pablo. Si Pablo, nung tinawag siya ng Lord, ang gusto niya, habulin lahat ng Kristiyano. Pakulong. Ipapatay. Sirain ang pagiging Kristiyano. Hadlangan, persecute sila. Pero, nung kumilos ang Panginoon, si Pablo ay nakakita ng liwanag habang siya ay papunta sa pag-uusig, paghahabol sa mga Kristiyano. Binulag siya ng liwanag. Ni Jesus sabi niya, "Who are you, Lord?" Naging parte siya ng bahagi. Magkaibang daanan ang kanilang pinagbuhatan para masumpungan ang kaharian ng Diyos. Nung nakapako ang Panginoong Jesus sa krus, sa Kalbaryo, may dalawang magnanakaw. Yung isa doon nagsisi. Sabi niya, "Lord, humingi ng tawad sa Panginoon." Sabi ng Lord sa kanya, "Today, you will be with me in paradise." Ikaw, ba't ka nandito? Anong paraan ginamit ng Lord sa iyo para nandito? Tatay mo dahil pastor, kaibigan mo, asawa mo, di ba? Ako, na born again ako dahil may classmate ako nagmalasakit sa akin. Sa gitna ng aking pangungutya ay
matyaga niyang binahagi sa akin ang mabuting balita. Kaya nga tayo, mga kapatid, bahagi ng ating programa ngayong taong ito, maging kabahagi tayo ng pag-share ng gospel sa ibang tao. Hindi mo alam eh. Ikaw palang gagamitin ng Diyos dito sa taong ito para makasumpong siya ng kaharian ng Diyos. What a privilege. What a joy. Huwag nating baliwalain yung hamon na yan ng Panginoon sa atin. It's a privilege. Amen ba doon? Para pagpanik mo naman sa langit, magpapasalamat sa iyo. Uy, Sister Karen, kundi dahil sa iyo, hindi ko nakilala ang Lord. Ako, sabi ko sa Lord, ang prayer ko, hanapin ko si Cirilio. Siya nag-share sa akin. Alala ko pangalan niya. Mukha niya nakalimutan ko na. Pero, salamat ako. Nagtiyaga siya sa akin. Sana tayo din. Pang-apat, ang natatagong kayamanan ay kailangan pursigihin. Alam nyo, ang Diyos, pagka bagay ka ng kaharian niya, binibigyan ka ng puso, nilatan yung puso niya eh. Dati bato yung puso mo. Dati pasaway ka. Pero hindi naman naging santo ka kaagad. Talagang 100% yung karakter mo. Pero binabago tayo ng Panginoon from glory to glory. Kaya nga, sa pamamagitan ng yung udyok sa iyo na maging mapanalanginin, nagagawa mo yan. Natural, hindi yung parang napipilitan. At yan, nagagamit yan, bahagi ka, ba? Naging nananalangin ka, napupursige mo ng gusto yung paghahari ng Diyos. Nalala ko nung one time kami ni Sen, sabay kami magpa-check up sa doktor. Sabi ko nga, Sen, alam mo, sa panahon natin ngayon, parang ang date natin lagi sa Medical City. Kasi nung time na yun, natid ko si Sen dun sa iScan, dyan sa Marikina, para i-scan yung kanyang katawan, hanapin yung mali o bakit sumasakit yung kanyang katawan. At ako naman, kailangan kong dumiretso dun sa Medical City kasi may lab test ako, yung troponin. Sabi kasi ng doktor sa akin, hindi mo alam na heart attack ka na. Sabi ko kay Dok, walang ganyan. Pero manakot. Hindi, sabi niya, para sigurado magpa-exam ka ng troponin. So, nung sa araw na yon na malungkot, kasi pareho kaming nasa exam, natapos ako, bumalik ako dun sa hospital, chinek ko si Sen. Gagawin pa lang yung kanyang exam. Kaya sabi ko, Sen, baba na lang sa kotse, doon ako mag-stay. At dun sa kotse, kahit nasaan ka, diba, hindi naman sa pilitan, pero naging parte ng pagiging natural mo bilang kabahagi ng kaharian ng Diyos, yung manalangin. So doon, nag-pray ako. And I have a very, yung fruitful na prayer time. Nasa kotse yun. Kahit saan pa man. Nag-pray ako sa Lord. Nag-pray ko yung sarili namin, pray ko yung lakas namin, etc. Pero nag-pray ako. Hindi ako tinuruan o pinilit o dapat mag-pray ka. Diba? Yung pag-uudyok ng Espiritu Santo sa atin, ginagawa natin yan. Hindi yung sa napipilitan, kundi may kagalakan ng Diyos. May joy ang Lord na binibigay sa atin para maging strength na gawin natin itong bagay na. Nung nag-pray ako sa Lord, napag-usap ako sa Lord, ang resulta nun, walang nakitang masama dun sa katawan ng ni Sen. Tapos ako din, nakita, hindi ako inatake sa puso. Mali yung doktor. Sabi ko, hanapin ko ulit yung doktor na ito, pagalitan ko. Kasi nananakot sa pasyente. God is an answering God. Kaya pinupursige mo Gusto mong matutunan. Alam nyo, minsan si Job, may kaibigan siya, ang pangalan, Elihu. Si Job, alam natin, dumaan sa malupit na problema din yan Sabi ni Elihu, oo, naniniwala ako that God would give us song in the night. Ang ganda ng word, song in the night. Na
sa gitna o sa lalim ng mga pinagdadaanan nating mga kapagsubukan. May nalalabing awitin, pwede nating awitin sa Panginoon. May natitirang puwang para magpuri ka, sumamba sa Lord. Kasi alam mo na sa dakong muli, ang Lord magtatagumpay, ang layo niya sa buhay mo ay tatagumpay. Titignan mo ang life field ngayon, maawa ka eh. Ilan-ilan na lang tayo dito sa Kainta. But we have the song in the night. We believe in the promise of God to continue to do what is right and to function according to the purpose of God. We do what we do, and we do, by God's grace, we do what is right, and we leave the results to God. Ganun tayo eh. Pursige natin. Patuloy tayo. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi sa pilitan yan. You thirst for it. For man shall not live by bread alone, but by every words that comes out from the mouth of God. Diba? Bahagi ng buhay mo yan. Eh. Pag ikaw nagkasala, pagpupursige mo ng kaharian ng Diyos, nandoon yung handa mo magsisi agad, Lord, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Di ba? You do not want to make a long account of sin before God. Gusto mo, pagka na-realize mo yung imperfection mo, yung pagkakamali mo, and you say to God, Lord, forgive me, I'm sorry. Pag ikaw ay isang araw, makita mo sarili mo, nagbibigay ng papuri sa Diyos, papasalamat sa Diyos. Yan ang mga pagkilos ng Lord sa atin bilang kabahagi ng Kanyang kaharian. Yan yung yaman na hindi alam ng iba. Yung si Job, sabi ng asawa niya sa kanya, curse God and die. Sa mundo, sabihin sa atin, ba't ka pa nagtsatsaga dyan? Ma-attend ka pa. Anong napapala mo? Pero alam natin, kung saan tayo tumitindig. Kilala natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Alam natin, pursige natin siya. We seek God and His righteousness. All things will be added unto us. We seek first God and His righteousness. All things will be added unto us. Amen? Yung panglima, yung katotohanan, masaya kang ipagpapalit ang meron ka para makamit ito. Sa Matthew 16:24, sabing ganun dito ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas, ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay magkakamit ito. Sabihin ang bahagi ng pagiging nasa kaharian ng Diyos, ang yamang dulot sa atin ay handa tayong isuko ang lahat natin para kay Kristo. We are ready to lose everything for the sake of gaining Christ. For what does it profit a man if he gains the whole world but forfeits his soul? And sabi ng Lord, alam natin na kaya nating pagpalit dahil sa dakong muli. We lost our lives for Christ, but in the reverse, God would bless us more. Parang ang sinukulang natin yung mga kahinaan natin, kasalanan natin, mga maling isip, maling gawa natin. Ang ginain natin much more. Favor ng Lord. Diba? Kilala natin ang gusto ng Panginoon kung sino siya. Ang may-ari ng ating buhay, Panginoon at Diyos natin.
in the end, alam natin we can forfeit yung pleasure natin. Papipiliin tayo. Concert ni Jungkook o makinig ka kay Pastor Norman. Yung sakripisyo naman yung pakikinig. He'll choose the Word of God. He'll choose to obey. Diba? Anong pipiliin? Mundo? Ang pleasure ng mundo? Ang honor sa mundo? O yung honor pagiging bahagi sa mga nakakita ng totoong kayamanan, nakahukay ng natagong kayamanan ng paghahari ng Diyos. It's automatic. Sa world, sagot, never. Kay Lord, sagot, yes. Yes, Lord. So, yun yung mga katotohanan na makikita natin sa pagkakatagpo natin ng kaharian ng Diyos. Natatagong kayamanan. Ulitin ko lang, natatagong kayamanan ito ng una, ito ay walang katumbas ng halaga. Pangalawa, ang natatagong kayamanan ay sanhi ng lubos ng kagalakan. Pangatlo, ang natatagong kayamanan ay posibleng makamtan sa iba't ibang paraan. Pangapat, ang tagong kayamanan ay kailangan persigihin. At ang panglima, natatagong kayamanan ay masaya mong ipagpapalit ang meron ka para makamit ito. Sa conclusion, maikli lang ito. At pinili ko yung chorus ng isang awit. Hindi ko sasabihin kung anong awit ito. Pero ito ay napakagandang na parang sa akin parang tinutumbok nito yung pinag-aralan natin ngayong umaga. Ito yung babasahin ko sa inyo, yung awit na to, yung chorus. For His more wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. He's everything that my soul ever longed for. Everything that He promised and so much more. It's more than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. It's more than wonderful. It's more than wonderful. That is what Jesus is to me. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Patuloy mo kaming pagpalain, tulungan upang patuloy namin pursigihin ang paghahari ng Diyos sa bawat isang buhay na naririto. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.